Hey guys, welcome to my channel. So it's Sunday, July 14. Kanina, after namin magsimba, nag-lunch lang kami sa Racing Games. Yun yung chicken strips, chicken fingers yun. And after that, naisip ako dumaan doon sa pawn shop. So dito, dalawang pawn shop na lang ang pinupuntahan ko. And yun yung yun yung maganda magpresyo. Tsaka may mga nakikita tayo doon mga rare pero murang items. Okay? So, to cut the long story short, may nakita ko doon of interest, no? Isang Lakefield Mark 1 22LR single shot. And then yung isa Remington 514 22LR single shot. Pareho silang wood stock. Mas maganda ng konti yung wood stock ng Remington. Mas mahal din siya. So hindi tayo pwede magpresyo dito, no? If YouTube is watching, nothing is for sale in this post. And ang presyo ng Lakefield Mark 1 nakalagay yung 199 credits, 199 credits. Tapos sabi ko, what's your best price? Sabi niya 150 daw. 150 credits. Okay. Yung isa naman, yung Remington 514, 299. Ang best price daw nila 200. Okay, malaki sana yung diferensya, no? Parang nainganyo akong bilhin din. Kukwento ko lang, no? So, alam niyo, di ba, nanggaling dito si Charles, no? 1 week na siya since last na nandito. Parang na-ignite yung passion ko sa pag-collect na naman ng mga lumang barel, no? Mga Milsurp, o basta mga lumang barel. Sabi ko kay Charles, yung collection ko, pinakita ko, no? Hindi naman siya ganun, hindi siya mahal, pero at least you own a piece of history, no? May pag-aari ka na, wala na, hindi na mabibili ngayon. Yung iba, kahit mahal ang collections nila, hindi pa rin nila, sabihin, makokopya yung collection mo. Yung collection ko, kasi, yun nga, wala na mabili. Mahirap na maghanap. Yun lang ang may pagmamalaki ko. Okay? So, yun nga, na-encourage akong mabuhay yung interest sa pag-collect ng lumang firearms. So, dun sa dalawang barel, sabi ko, sige, isa na lang pipiliin ko. And, sa tingin nyo, ano yung ginawa ko? Ito. So, pinili ko yung Lakefield Mark 1. Kasi una-una, mas mura siya. And then, sabi ko, hindi ko pa naririnig yung Lakefield. Sabi ko, yung Remington, alam ko. Tsaka parang may Remington 514 na ako, pero synthetic stock. Pero ito, Lakefield. Sabi ko, first time ko makita ng Lakefield na firearms, na brand. Diba? And then, quick search sa Google, sa cellphone ko at that time, yung Lakefield pala is a manufacturer based in Ontario, Canada. Tapos, buy-out sila ng Savage. Kaya pala hindi ko na marinig ang Lakefield kasi binili na sila ng Savage. Which is also cool na meron kang pag-aari na, sarado na yung kumpanya niyan, pero meron ka. Kailangan ko siguro linisin yung barrel nito. So, ito siya. Right off the bat, nakita ko yung stock niya. Yung wood stock niya, maganda pa rin. Maganda pa rin yung finish. Yung coating niya. Siyempre, may mga gas-gas. May mga imperfections. Pero sabi nga ni Charles, part yan ng character ng barrel, tsaka ng history ng barrel. Ayaw mo rin kasi bumili ng barrel na sobrang pristine condition, tapos minamarket na baka sa parang ni-repurpose na or ni-refurbish na. Parang ito, yan, may history pa. Pero napansin ko lang kanina, tignan niyo yung butt stock, yung butt plate. Parang brand new pa, walang gas-gas. Imagine mo gaano katagal na to. 1996 daw binili ng Savage yung Lakefield So, almost 30 years. Almost 30 years. Pero, kita nyo. Ganda ng butt plate. Ibig sabihin, hindi ito ganong binabagsak dyan. Baka tinago lang to sa gun safe or sa cabinet na nakaganyan. Kasi hindi na uli pinakailaman. Okay? So, sabi ko nga, single action lang siya. Yan. Lalagay mo dyan yung 22LR. Lalagay mo. Ganyan. Tapos kalabitin mo. Eject. Mas maglalagay ka ulit. Anyway, isa pa naisip ko kanina,
hindi magiging popular yung ganitong klaseng baril sa Pilipinas. So, wala siguro magkaka-interest. Bakit? Kasi nga naman sa Pilipinas, napakahigpit magkabaril, ang dami requirements, no? Imagine mo, isa-isang baril, papalisensyahan mo pa yan, gagasusan mo, dahil pupunta ka sa krame, di ba? So, alam ko, ang gusto ng mga tao sa Pilipinas, yung all around na, yung magagamit mo for home defense, for self-defense, for range time. So, ito, dinagdag ko lang talaga to as a collectible or dagdag sa collection kasi nga, sarado na yung kumpanya at wala ka nang mabibiling lake field. Di ba? So, pwedeng dagdag lang talaga siya sa collection. And syempre, from time to time, you can never go wrong with a 22 LR. Pwede kang mag-plinking, siguro pag nagpunta ako sa property ko or sa gun range, pwede naman kasi mas matipid nga mag-plink pag bolt action Mas matipid, alam niyo ba 'yon? Mas matipid Plus, mas na-enjoy mo yung moment mo sa gun range pag naka-bolt action ka, no? As compared to sa semi-auto. Nakalabit ka lang ng kalabit. Kasi magko-concentrate ka talaga pag ikaw naka-bolt action, magko-concentrate ka talaga sa target mo kasi konti lang yung bala, no? Ibig sabihin, one at a time di ba? So, hindi ka pwedeng dalian. Okay? So, yun nga, feature niya, meron siyang dovetail, pwede siyang kabitan ng optics. Yung Remington 514, wala siyang dovetail, hindi siya pwede. Tapos, ito yung safety niya. Ito yung safety. Safe yan. So, yung mga kalabit. Simple in design. Parang parehas ng mga other 22 LR during its time. Rear sight. Yung rear sight nito, bakit parang non-adjustable yung rear sight? Baka may kulang na pisto Dapat na-adjust to Pero okay lang. No biggie. May nakakalang yan para mataas mo yung elevation. Anyway, pero pwede pa rin straight na straight. So, sa ganitong setup, I want to keep it as it is. Hindi ko siya lalagyan ng optics para true to its time ng panahon niya. Lilinisin ko lang ng konti yung barrel siguro. And yung trigger, kita yung trigger guard, leto. Hindi ka dinesign to sa trainer lang, pambata. Hindi ka din naka-design na pang gloves. Tapos yung checkering niya, ganda pa. Ayan, checkering, left and right. Walang gas-gas yung checkering. Pati dito, okay pa din naman yan. Tapos makintab, kita nyo? Yung finish niya, makintab. So, wala lang, dagdag sa collection ko. And having something na discontinued na at sarado na nga yung kumpanya is proud moment para sa isang gun collector. No? Sabihin, wala nang ganyan. Wala nang, dito pala nakasulat yung mga details niya. Anyway, tapos yung front sight, naka-fix din. And at least yung barrel buo. No, hindi siya yung mga bago ngayon na may liner lang. Ayoko nang ganoon Gusto ko solid na bakal. Okay? Ayoko na may liner Yung manipis lang talaga yung barrel tapos kinapalan lang ng plastic. Ayoko nang ganoon. So, iba talaga yung mga old school na gawa. Mas matitibay, mas solid. Bakal at wood ang laman. Anyway, eto siya. Lakefield Mark 1 22 LR. Very yung short yung action niya, short stroke. Makes you think, hindi kaya to? Di ba to pambata? Hindi naman siya ganun kaikli yung length of pull. Pero siguro trainer.
That's it guys. Dagdag lang sa collection ko, no? Part of history. Wala nang Lakefield. And I think that's it. Hopefully nag-enjoy kayo. Lalo na sa mga gun enthusiast na katulad ko. Kasi sabi ko nga, nung panahonan ko, nung kabataan ko, hindi pa usok ang internet. Kung gusto mo makita ng baril, kailangan bumili ng mga magazines na napakamahal. Ngayon, available na. Pwede ka rin mag-research online kung may makita kang lumang baril. Maganda yung kurbado niya rito. Anyway guys, thanks for watching. Bye!